Kumusta ka? Okay na bang pakiramdam mo? Nauuhaw ka pa ba? Okay na ako. Thank you ulit sa inyo. Sagot ni Adam habang hinihimas-himas ang mabalahibong si Belle. Hindi na nila nakita ang ligaw na pusang hinahabol nito, kaya hindi na rin sila nahirapan pang hulihin ito kanina. Kalmado na ito't nagsisimula ng lambingin ang kanyang amo. Posibleng maulit ang pagtakas ni Belle, pero alam na niya ngayon kung saan ito unang hahanapin. Siya nga pala, sorry sa inakto ko nung nakaraang linggo. Napatingin si Adam sa biglang nagsalitang si Ria. Nagkakamot ng ulo habang hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Alam kong na-offend ka sa ikinilos ko noon dahil bigla-bigla kong hinila si Isa palabas ng bahay mo at niyaya siyang umuwi. Pasensya na. No, it's okay. Hindi ko naman ginawang big deal yon. Nakangiting saad ni Adam. Aaminin ko nagtaka ko nung una dahil bigla kayo nagmadaling umalis nang di ko man lang kayo nayayayang maupo sa loob. Inisip ko nga kung may nasabi ba akong mali o may ikinilos ako dahilan para maging uncomfortable kayo. Ay naku, wala kang ginawang mali. Ikaw na nga ang nagmagandang loob sa amin. Nahusgahan pa kita ng hindi tama. Sorry talaga nung araw na yun. Promise hindi na mauulit. Pasensya na talaga. Paulit-ulit na humingi ng tawad si Ria. Habang paulit-ulit din naman siyang pinatawad ni Adam. Nahihiya siya sa inakto niya nung araw na yon. Dahil alam naman ng lahat na hindi tamang husgahan ng taong kakikilala lang. Hindi naman siya ganito dati. Ngunit dahil sa pangit na nakaraan, apektado ang pagkatao niya sa kasalukuyan. Oh, pagmeriendahin niyo muna ang bisita niyo. Napatingin ang lahat kay Manang Rosa na may ibinabang tray sa mesang nasa harap nila. Painit-init pa ang lasagra dahil bagong luto. Ingat na lang sa pagsubot, baka mapaso. Maraming salamat po, Manang Rosa. Kain na rin po kayo. Pag-aalok ni Isabel saka tumingin kay Adam para alokin din ito ng merienda. Ay, exit na muna ako. Enjoy muna kayong dalawa dyan dahil... Hindi na, Ria. Sige na, samahan mo na muna sila at magmerienda ka na rin muna. Dahil alam kong kanina ka pang umaga gumagawa. Meron kang 15 minutong pahinga. Sa sinabi ng mayordoma, ikinatuwa ito ni Ria, pati na rin ni Isabel na agad din naman siyang inabutan ng platito para sila'y magsalo-salo sa inihandang merienda. Ang walang balak na magtagal na si Adam ay wala na rin nagawa kundi manatili muna at makipagkwentuhan sa dalawa niyang kasama. Hanggang sa mabanggit ni Isabel ang aklat na ibinigay niya na naging dahilan para manumbalik ang kagustuhan nitong mag-aral. Talaga? That's great news. Walang masama kung gustuhin mong mag-aral ulit. Huwag mo na lang pansinin ang mga negative comments ng ibang tao. Mas magandang mag-focus ka sa goal mong makatapos. Nakangiting saad ni Adam. Yun nga ang sabi ko sa kanya, pero ewan ko ba kay Isa at kinakabahan daw siyang bumalik sa paaralan. Gusto niyang matuto pero parang takot yata sa tao. Wika ni Ria. Hindi naman sa natatakot ako sa sasabihin ng ibang tao. Pero kasi syempre, elementary school ang papasukan ko. Mga batang magiging kasama ko sa classroom. Hindi ba't parang nakakahiya? Ani ni Isabel. Noong una, buo na ang desisyon ko tungkol sa bagay na to. Pero nitong mga nagdaang araw, parang nagdalawang isip na rin ako. Nahihiya ako, parang mas mainam na lang na mag-aral na lang ako ng sarili ko lang at hihingi na lang ako ng gabay sa mga kasama ko dito sa mansyon. Gusto mong ako nang mag-tutor sa'yo? Alok ni Adam dahilan para matigilan ng dalawa. Don't worry, libre ang pagtuturong ginagawa ko sa mga nagiging estudyante ko. Wala akong hinihinging fees. Teka, oo nga pala no? Teacher ka nga pala. Napatakip ng bibig si Ria at doon naalalang ikwento ni Isabel sa kanya tungkol sa guro na nagtuturo sa mga batang kalye. Ang galing! Pero teka, sure kang walang bayad? Libre talaga lahat? Nakangiting tumango si Adam. Saka nilingon si Isabel na hindi alam kung anong isasagot sa kanya. Kinuha ni Adam ang wallet sa bulsa, inilabas ang ID niya para ibaba sa mesa at ipakita na isa siyang lisensyadong guro. Isa akong elementary teacher na matagal nang resign dahil mas gusto kong magturo ng libre sa mga bata sa lansangan na gustong matutong magbasa at sumulat. Voluntaryo din akong nagtuturo sa mga batang nasa bahay ampunan tuwing Sabado. Aniya sa kamuling nilingon si Isabel. Monday to Wednesday, meron naman akong mga estudyanteng tinuturuan doon sa lugar kung saan mo ko nakita, kasamang mga bata. Ang bakante ko lang ay Thursday, Friday, and Sunday. Kaya naman kung papayag kang i-tutor kita, yun ang magiging schedule natin. Oo, tama. Ganun na nga lang, Isa. Bakit ka pa magpapakahirap kung sa'yo na lumapit ang biyaya? Pagsang-ayon ni Ria na todo suporta para sa kaibigan niya.
Hininto ni Isabel ang paglalaro sa paa ng pusang hawak ni Adam. Teka, hindi ko pa alam kung anong sasabihin ko. Nakakabigla, hindi pa pumapasok sa isip ko ang lahat ng mga narinig ko. Ngumiti si Adam. It's okay, no pressure. Basta kung kapag nakapag-decide ka na, sabihan mo agad ako para makapaghanda na rin ako. Anong dapat paghandaan? Sabay-sabay na napalingon ng tatlo sa boses na biglang sumingit sa usapan nila. Tristan, napatayo si Isabel mula sa pagkakaupo sa sofa. Nandyan ka na pala. Kararating mo lang ba? Kagaya ng nakikita mo. Malamig nitong wika saka tinapunan ng tingin si Adam na tumayo na rin mula sa pagkakaupo para batiin siya. Adam, pagpapakilala ni Adam saka inangat ang kanang kamay para kamayan si Tristan. Sorry kung nakaabala ko dito sa bahay nyo. Nawala kasi si Belle at dito siya napadpad sa inyo. Pasensya na. Oh, I see. Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Tristan at muling nilingon si Isabel na iba ngayon sa paningin niya. May mga nais siyang itanong subalit ayaw lumabas sa bibig niya. Kaya naman ibinalik niya ang tingin kay Adam na naghihintay pa rin pala ng kamayan niya. Walang dahilan para hindi ito kamayan ni Tristan. Kaya naman iniangat na rin niya ang kamay para tanggapin ito. Nang biglang tumalo ng hawak nitong pusa sa mukha niya upang batiin siya at ginuhitan ng kaliwang pisngi gamit ang matulis nitong mga kuko. Dahan-dahan lang. Umangat ng bahagya ang magkabilang balikat ni Isabel nang marinig ang reklamo ni Tristan dahil sa ginagawa niya. Sorry, lalagyan ko na ng band-aid. Ani ni Isabel matapos lagyan ng ointment ang parte ng pisngi nitong may kalmot ng pusa. Hindi naman ito kalakihan pero kitang-kita pa rin ang mapulang guhit sa pisngi ni Tristan. Kumpleto rin naman ang bakunang pusang may gawa nito sa kanya. Subalit kinailangan pa rin nila itong maagapan ng lunas. Matapos matapalan ng sugat nito sa pisngi, sinimulang ligpitin ni Isabel ang mga ginamit niyang first aid kit at pasimpleng tinapunan ng tingin ng pasyente niyang salubong pa rin ang mga kilay habang nananalamin para suriin kung meron pa bang ibang kalmot siyang natamo bukod sa isang naremedyohan na. Sorry, hindi na naman mapigilan ni Isabel ang sariling humingi ng tawad kahit na wala naman siyang kasalanan. Maituturing na isang aksidente ang nangyari kanina, subalit pakiramdam niya ay mayroon siyang pananagutan dahil bisita niyang dahilan kung bakit may kalmot si Tristan sa pisngi. Pang-anim mo na yan, Isabel. Ani Tristan patukoy sa paghingi nito ng tawad sa ika-anim na pagkakataon. Sorry. Ikapito. Napalabi si Isabel. Alam niyang kanina pa nakukulitan si Tristan sa kanya, subalit wala siyang balak tumigil hanggat hindi naghihilom ang kalmot na tinamon nito. Mabigat ang loob niya at sinisisi ang sarili kahit na malinaw naman na walang may kagustuhan sa nangyari. Napansin ni Tristan ang bagsak na balikat ni Isabel kaya naman nagsalita siya. Matagal na ba kayong magkakilala ng bisita mo? Tanong ni Tristan. Umangat ang tingin ni Isabel sa kanya. Mga ilang linggo pa lang naman at naging kaibigan namin siya ni Rian nung nagdaang linggo din. So, wala pang isang buwan? Nag-aalangang tumango si Isabel. Pero huwag kang mag-alala, mabait si Adam. Isa siyang teacher na nagtuturo ng libre sa mga batang walang kakayanang pumasok sa eskwelahan. Tinulungan din niya ako nung nagkaroon ako ng bukol sa ulo nang tinamaan ako ng bola ng basketball. Ano? Bahagyang tumaas ang kaliwang kilay ni Tristan sa narinig. Nagkaroon ka ng bukol sa ulo? Kailan naman nangyari yon? Nung nakaraang linggo pa nangyari yon pero ayos na ako. Hindi naman ganun kaseryosong nangyari kaya hindi ko na ipinaalam sa inyo. Tugon ni Isabel na naging dahilan ng muling pananahimik ni Tristan. Hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya ng inis dahil wala siyang ideya sa nangyari kay Isabel. Samantalang ang lalaking ilang linggo pa lamang nito nakikilala ay tinulungan pa ito. Yung pusa, naging agresibo lang ito kanina at siguradong hindi rin niya sinasadyang makalmot ka. Bakunado at malinis naman raw si Belle, ayon na rin sa amo nito. Pero para makasigurado, ipapasuri din daw niya ito sa vet. Ani ni Isabel saka ibinaling ang tingin sa band-aid na nakatapos sa pisngi ni Tristan. Gusto mo bang samahan kita para ipatingin din yan sa doktor? No need. Hindi naman ako mamamatay ng dahil lang sa kalmot ng pusa. Ani ni Tristan saka umalis mula sa silyang inuupuan nito para kumuha ng isang baso at lagyan ng malamig na tubig na galing sa ref. Nilingon niya si Isabel at pinasadahan mula ulo hanggang paa. May lakad ka ba kanina? Ha? Wala naman. Bakit? Bakit bihis na bihis ka? Tanong ulit ni Tristan saka ininom ang tubig na nasa basong hawak.
Hindi niya alam kung bakit biglang sumingit sa isip niyang bisita nito kanina at may nabuong teorya sa isip na lalo niyang ikinainis. Gusto ko lang mag-ayos para sa'yo. Sa narinig, otomatikong bumaba ang init sa ulo ni Tristan. Alam kong sinabihin mo na akong hindi ko na kailangang mag-ayos, pero gusto ko pa rin itong gawin para sa sarili ko. Hindi ko sigurado kung may nabago, pero gusto ko rin kasing magmukhang presentable sa harap mo, pati na rin sa ibang tao. Binaba ni Tristan ang baso sa lababo matapos inuman ito. Hindi niya inakala na magiging malaking epekto kay Isabel ang nangyari sa opisina. Subalit sa kabilang banda, natutuwa siya dahil ginamit nitong inspirasyon ng mga narinig na hindi magandang komento. Bakit? Hindi ba bagay ang ayos ko? May mali ba sa damit na napili ko? Baka sa mukha ni Isabel ang pag-aalala habang sinusuri ang sarili. You look good, ni Tristan. Dahilan para lalong magsalubong ang kilay ng babaeng nasa harap niya. Good? Ayos? Yun bang ibig sabihin nun? Imbis na sumagot, ipinagibit-balikat na lamang ni Tristan yon bago tinalikuran si Isabel at maglakad paalis ng kusina. Po, aalis na kayo? Gulat ang gumuhit sa mukha ni Isabel matapos marinig ang sinabi ni Lolo Berhel sa harapan nila ni Tristan. Bakit po? Ang akala ko po ba dito muna kayo ng ilang gabi sa mansyon? Ngumiti si Lolo Berhel. Ayaw ko naman kasing makaabala pa sa inyo dahil halos kakakasal nyo pa lang pero dumadagdag na ako sa iisipin nyo. Nagbanggaan ang mga kilay ni Tristan sa rason na narinig niya. Kahit naman nung di pa kami kasal ginagawa nyo na yan. Nagpakawala ito ng mahinang tawa na animoy isang birong binitawan niya. Masyado kang malupit sa iyong lolo pero huwag kang mag-alala. Ilang buwan lang naman akong mawawala dahil bibisitahin ko din ang iyong ama. May nais ka bang ipadalang mensahe sa kanya? Matagal bago ito sagutin ni Tristan. Kagaya pa rin ang dati kong sinasabi, magpagaling siya. Tumango si Lolo Berhel at ibinaling ang tingin kay Isabel na baka sa mukha ang pagtataka. Huwag kang mag-alala, makikilala mo rin si Sergio, hindi pa ngayon, pero darating din ang araw na yon. Sige po, pero mag-iingat po kayo sa pupuntahan nyo kung saan man yon. Yung mga maintenance nyo po, huwag nyong kakalimutan. Tsaka kung may nararamdaman po kayo, huwag kayong magdalawang isip na sabihin yun agad sa makakasama nyo, kahit na maliit na bagay pa yon. Paalala ni Isabel na siyang lalong ikinatawa ni Lolo Berhel. Maraming salamat sa iyong paalala, Isa. May kasama naman akong private nurse, kaya hindi mo na kailangan pang mag-alala. Anito saka may inabot na puting sobre sa kanya. Tanggapin mo yan, at ikaw nang bahala kung saan mo gagamitin yan. Tungkol naman sa iyong lolo at lola na nasa probinsya, nasa mabuti silang kalagayan, at patuloy pa rin ang pag-abot ko ng tulong sa kanila. Ibang bansa lang ang pupuntahan ko pero tuloy-tuloy pa rin ang pinangako kong tulong sa kanila. Nakayukong tinanggap ni Isabel ang puting sobre. Hindi niya alam kung anong laman nito. Pero buong puso pa rin siyang nagpasalamat kay Lolo Berhel bago ito umalis sa mansyon. Bakit kaya biglaan ang pag-alis niya? May problema kaya? Hindi maiwasang itanong ni Isabel matapos umalis ang kotseng sinasakyan na matanda. Bakit ba masyado kang nag-aalala? Tanong pabalik ni Tristan. Kung paalalahanan mo siya kanina parang sobrang layo naman ang pupuntahan niya. Sobra ba ang pag-aalala ko? Pasensya na, nakasanayan ko na kasi to dahil kay Lolo Emil. Ani ni Isabel, saka napakamot sa ulo. Pasaway kasi ang lolo ko sa probinsya, ang tigas ng ulo at laging kinakalimutan ng pag-inom ng gamot niya. Tapos lagi ring pinapagod ng sarili kaya ayun, isang araw bumagsak na lang siya. Nakakatakot mabalitaan ng ganun. Sorry, hindi ko alam. Ayos lang. Pero walang masama kung minsan maging malambing ka rin kay Lolo Berhel. Ani ni Isabel saka tiningnan ng sobrang inabot sa kanya at binuksan. Nanlaki ang mga mata niya sa nakita. Hala, ang daming pera. Tristan, anong gagawin natin dito? Nilabas ito ni Isabel mula sa sobre. At hindi niya alam ang dapat na maramdaman dahil ngayon lamang siya nakahawak ng ganito kalaking pera. Bakit akong tinatanong mo? Narinig mo naman ang sinabi ni Lolo, bahala ka raw kung saan mo gagamitin yan. Pero wala naman akong paggagamitan nito. Nagkibit-balikat na lamang si Tristan bago naglakad pabalik sa loob ng mansyon. Sumunod sa kanya si Isabel. Teka, ano nga gagawin ko dito? Hindi ko alam kung saan ko to gagamitin.
Ang daming pera nito. Ibinalik ni Isabel sa loob ng sobre ang pera habang sinusundan pa rin si Tristan paakit ng hagdan. Pwede bang ikaw na lang ang magtago? Hindi kasi ako sanay humawak ng ganitong kalaking pera. Baka mawala ko siya. Huminto si Tristan nang makarating sa tuktok ng hagdan. Nilingon si Isabel na bakas pa rin ng gulat at pag-aalala. Bumili ka ng mga damit na gusto mo. May mga damit pa naman ako. Sapatos. Maayos pa naman ang sapatos ko. Alahas. Hindi ako mahilig sa mga alahas. Napabugan ng hangin si Tristan. Cellphone. Hindi ba't wala ka nun? Bumili ka ng sarili mong cellphone. Para may communication kayo ng lolo at lola mo sa probinsya nyo. Pwede mo ring magamit yun sa pag-aaral mo kung may i-research ka. Hindi na nakapag-react pa si Isabel dahil sumang-ayon agad ang utak niya sa suhestyon ni Tristan. Ngayon lang niya naalala na dati pa man cellphone nang nais niyang bilhin sa unang sahod niya sana sa pagiging yaya para matawagan ang kanyang lolo at lola sa probinsya. May itatanong ka pa? Umiling si Isabel. Okay, pasok na ako sa kwarto. Sandali lang. Pigil ni Isabel habang nakahawak sa braso niya. Ano kasi? May sasabihin din pala ako tungkol sa plano kong pagbalik sa pag-aaral. Anong tungkol doon? Inalok kasi ako ni Adam ng libreng tutor. Nagboluntaryo siya kanina na siya na raw ang magtuturo sa akin bumasa at sumulat. Ani ni Isabel. Ano sa tingin mo? Tatanggapin ko ba? Hindi agad nakaimik si Tristan. Nakatingin lang siya kay Isabel habang iniisip kung anong isasagot niya. Ikaw, ano sa tingin mo? Balik na tanong ni Tristan. Mapagkakatiwalaan ba ang teacher na sinasabi mo? Sa tingin mo ba, maibibigay niya lahat ng impormasyon na kailangan mong malaman? Sa tingin ko naman, oo. Lisensyado naman siyang guro, kaya alam kong sapat ang kaalaman niya para maituro sa akin ang mga bagay na dapat kong malaman. Mapagkakatiwalaan ba siya? Sa tingin ko, huwag mo akong bigyan ng sagot na walang kasiguraduhan. Putol na Tristan, kaya naman saglit na katahimikan ang bumalot sa kanila. Ilang linggo pa lamang silang nagkakakilala, pero batid na ni Isabel na mabuting tao si Adam dahil na rin sa mga ginagawa nito. Ngunit alam rin naman niyang hindi sapat ang ilang linggo na yon para malaman kung mapagkakatiwalaan bang isang tao. Siya ang papuntahin mo dito sa linggo. Pagpapatuloy ni Tristan, kaya napaangat ang tingin sa kanya ni Isabel. Akong kakausap sa kanya at susubukan ko siyang kilatisin. Talaga? Lumiwanag ang mukha ni Isabel. Maraming salamat. Pangako pagbubutihin ko ang pag-aaral, hindi ko sasayangin ang pagkakataon na to. Kita ni Tristan ang sobrang pagkasabik ni Isabel at wala siyang kamalayan na gumuguhit sa mukha niya ang ngiting tila na iengganyo sa nakikita. Habang ang puso niya nagsisimula na magwala na ngayon lang niya naramdaman.